Grabe go fam, bigla ako nagkaroon ng utang ng 32,000 plus. Ba to? Check nyo to go fam oh. Ayun go fam oh, 32,436.54. Naku, may botal po oh. So, utang ko daw to sa electric company. Biglang pinadala sa akin. Di ko daw binayaran. Ito nung July, ito nung 2014 hanggang 2015. Grabe naman to. So, yung backstory nito, GoFam, yung kwento nito, meron kasi kaming inuupahan na lupa nun. Way back, early 2000. Tapos, ang nangyari doon, syempre, in good faith kami, GoFam. Upa ka dun sa lupa, di ba? Only to find out dun sa latter year, siguro mga 2012, ganun na, only to find out na yung pinag-uupahan namin hindi pala sa kanya yung lupa. Yun yung naging problema doon, GoFam. So, syempre hindi naman namin alam. Ang alam naman namin sa kanya talaga yung lupa kasi siya na yung talagang nakatira doon. So, 2012 binigay na namin yung last na upa natin. No? Dinamay ko pa kayo na. Yung upa namin, syempre kasi kukunin na nung talagang original, yung talagang may-ari ng lupa, kukunin niya na yung lupa. Okay, so 2012 binigay na namin yung last na upa. Okay, so ito hindi to hindi to kwento-kwento Ayan with tayo, with resibo tayo. Ayan 2012. Ayan nakita niyo dali. Ayan 2012 ayan Yan yung last na upa So, binigay na namin. So, okay na. Akala namin wala na. Ngayon, ito na. After 2 years GoFam, biglang nagkaroon ng siyempre nung umalis na kami doon, sinabi namin doon sa electric company putulin na rin nila. Pero nung 2014 ni-reconnect ulit GoFam. Ni-reconnect ulit yung kontador na nakapangalan sa amin. So hindi ko alam kung paano napa-reconnect yon, pero napa-reconnect nila. Tapos siyempre eto na, nagkaroon na ng bill. So yung resibo ngayon pinunta sa amin. So sinabi namin dun sa electric company, bossing, hindi na sa amin yan. Okay? Kinuha na nung original na may-ari. So ibigay nyo doon. Okay? So syempre ganon yung nangyari. Okay? Tapos the following month na naman, binabalik na naman sa amin. Sinabi namin, okay, ganito na lang. Pakiputol nyo na lang po yung kontador. Okay, alam nyo yung nangyari GoFam. Okay, so na-reconnect. Old system po So nung September, sorry. Dumi na ng kuko ko. Okay, so nung September 2014, ayan nagkaroon siya ng bill. 1463. Balance, hindi binayaran. Okay, so nung pangalawa, October, ito, di na naman binayaran. 1419578. Monthly yan GoFam. Sinasabi namin sa kanila, putulin na nila. Di ba ang ruling natin sa electric company GoFam, isang buwan lang putol na dapat yan. So yan mula September hanggang May. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 months GoFam walang binayaran ni isang buwan. Ayan walang binayaran isang buwan. Malit lang naman yung bill niya. 1,000, 2,000. Ito medyo malaki. 5,000, 4. Ayan nung huli 300 na. Ayan nag-accumulate. Lumaki ng lumaki GoFam. Naging 32,436. Ayun. Ayun yung problema ko ngayon GoFam. Diba? So eto nilagay ko na rin. Ito yung nung simula nung kinuha na nung may-ari yung yung lupa, ayan 2012 Ayan ito na yan Tapos yung nabili na rin, ayan may deed of sale na rin yan Nabili na rin. Binili. Hindi na kami nandun GoFam. Diba? Hindi na kami nandun. Okay, so hindi na kami nandun go. So yun yung problema ngayon GoFam. Sakit ng ulo. Bigla ako nagkautang ng 32,000. Kung 3,000 lang sana to, although masama pa rin yung loob ko para bayaran, babayaran ko na GoFam, pero grabe, 32K. Hey!
Kung kayo GoFam, anong pwedeng diskarte to? Kasi lumapit na ako doon, present ko na lahat yung documents na alam kong makakatulong doon sa aking case. Kasi nga, hindi naman tayo delinquent. Lahat naman ng mga bill natin sa tubig o kuryente, binabayaran natin yan kasi law-abiding citizen tayo GoFam. Ayaw natin na sisira yung pangalan natin dahil lang sa ganyan. So, kayo. So, kung kayo GoFam, ano kayo magandang diskarte dito?